ayan. So, bali, ito po yung continuation ng pag-i-install ng PVC ceiling panels nila Ray tsaka ni Kuya Limwell dito sa project namin sa Phase 6, Armenia SF po. Para po dun sa mga bago pa lang sa aming channel, mas ina-advise po namin yung paggamit ng PVC ceiling panels para sa ating kisame dito sa second floor. Ayan. So, ang nagiging problema po kasi is katagalan, nakikita na yung mga dugtungan nung ating hardiplex tsaka ng pintura. So, mas maganda po yung PVC, mas matibay, mas maganda, at no need na po yung pinturahan. So, sa atin po, meron na po tayong nakalagay na insulation, meron pang hardiplex, meron pa tayong PVC. So, mas maganda po yun. Instead na pintura, ang gamitin namin is PVC na lang po. Kaya if may unit po kayo sa Lumina o sa ibang subdivision, try nyo pong gamitin yung PVC. Actually, maganda talaga siya. If madumihan, madali lang siyang punasan. And madali lang din po siyang i-install. So, no need na maintenance na kada marurumihan yung pintura or magkakaroon ng mga hairline cracks is kailangan yung i-retouch ng pintura. Ito po hindi. Pag naalikabukan, punas-punas lang. Ayan. Walis-walis lang ng konti, punas-punas, okay na po yun. So, ito po is heat resistant po siya. Tapos waterproof din po siya. Siyempre, PVC nga po. So, mas maganda po siyang gamitin. Update po tayo dito sa project namin sa Phase 6. Ayan. So, panay po ang punta ko gawa na may mga deliver po kasi ng materials na kailangan i-receive. So, as you can see, okay na yung ating drop ceiling. Ayan. So, sakto lang dito sa tapat siya ng hagdan kasi kung hanggang dito parang awkward na. Tapos naka-install na rin pala yung pin lights. Ayan o. May pin lights na rin po tayo nakalagay. Pati po yung ating center light, tsaka mga pin lights. Andiyan na po ata si Ray. So ayan na po yung deliver ng PVC roof. Ayan na po yung deliver ng PVC roof. Ayan po yung ipapalit namin dito. Ayan. So, ang bilis lang. Kagahapon naglalagay pa lang kami ng partition. Ngayon po, meron na siyang masilya. Ayan. So, ang kulang na lang po nito, masilya, pintura, tsaka kornisa. Ayan. O, di ba ang bilis lang? Tapos, meron na rin po siya agad switch. Para po sa ating mga pa-ilaw. Ayan. Wait lang kasi kasuin lang natin yung ano. So, ito po is bago po to sa amin. So, kung gusto niyo po yung ganito, pwede po kayo magpa-additional sa amin nito. Ayan. So, dito po sa front extension ni Ma'am, tatanggalin po namin yung yero. Katulad po na nasabi ko sa mga nakaraang vlog. Papalitan po namin. Tapos, ito na po yung PVC roof. Ayan. Phase 3, Phase 5, Phase 6 po yung deliver ng aming PVC roof. So, pagdating po sa mga materyales, asikaso ko na po lahat yan. So, pagdating na po sa mga sukat, kung ilan piraso, si Ray po ang bahala doon. Pero ako po yung nakikipag-transact. So, kung sa amin po kayo magpapagawa, kami na po bahala. Ayan. So, 10 pieces po yan na 8 feet. At magbabayad na po ako ng aking resibo. So, bali yung in-orderan ko po is, actually naghanap ako sa Facebook. Sa Bulacan pa po to galing. Ayan. So, bali PVC roof po siya. Plastic. Nasa 2 po yata. 2 mm po yata yung kapal niya. Tapos 8 feet ang 8 feet na sukat. 10 pieces. Ayan.
So, ganito po yung allow dito sa Lumina. Ayan po, bawal po ang yero. So, magbabaklas pa kami. Okay na kuya? Magbabayad na tayo? Sige. So, bali, ayun na po yung PVC roof na ipapalit po natin dito sa long span. Ayan. So, kung sa amin po kayo magpapagawa, hindi na po kayo mahihirapan pagdating po sa materyales kasi meron na po akong contact. So, ayun nga po, sabi ko sa inyo, parang napag-aralan na po namin ni Ray. Pagdating po sa materyales, ako na po bahalang maghanap ng mga pwedeng supplier. So, kung i-compare po sa presyo niyan sa All Home, mas mura po ito. Ayan, kaso dahil Bulacan pa nang galing, medyo mas mataas po yung kanyang delivery charge. Ayun. So, kung makakasabay po yan sa mga projects ko, pwedeng bumaba yung ating delivery charge. Ayun. So, okay na lang din kasi susunod po tayo sa gawa. At the same time, hindi rin po magkakaroon ng problema yung ating unit. Ayan. So, ang kagandahan din po sa amin kayo magpapagawa is alam na po namin yung mga tama at bawal sa pag-renovate, ayan, sa pangongontrata. So, ang gagawin nyo na lang as client is mag-relax lang kayo, ayan. Tapos, mag-aabang na lang po ng update sa vlog o kaya po sa page. Kasi po pag nagkaroon po ng problema, halimbawa no idea rin yung makukuha yung contractor, halimbawa po kamag-anak, hindi po rin nila alam yung mga bibilihan ng materyales, kung saan makakamura, so mas doble gastos. So ayan, nasishare ko lang po sa inyo kasi alam nyo naman dito sa ating channel is lahat sinasabi, diba? So naglagay na naman po si Kuya Joseph dito kasi nga hindi pantay yung sa may bintana. So, hinabol niya ng masilya. Ayan. So, pag alam mo naman bako-bako, hahabulin mo na lang siya. So, ang magagamit po nating PVC roof dito sa may harapan ng Armina SF is 10 pieces po yan. 10 pieces po kasi medyo mas maliit po yung sukat niya kesa po dito sa long span. Kung sa long span po na yero, 8 pieces lang. Pero doon po sa may PVC roof, 10 pieces. Kasi magkaiba po sila ng lapad. Mas malapad po itong long span. So sabi nila ipatong na nga lang daw. Kaso hindi po siya aakma sa groove. So parang papangit lang po siyang tingnan. So, tatanggalin na lang po natin. So, ito po, mas konti po yung dugtungan. Mas konti lang po yung kakainin na masilya. So, iwasan po natin yung maraming cutting ng Hardiplex para konti lang po yung ating lalagyan ng masilya. So, kung magpapagawa po kayo ng unit sa amin, hindi pa po kasama yung built-in cabinet. Kung halimbawa gusto nyo magpasama o mag-add ng built-in cabinet, sabihin nyo na agad. Kasi nga po, para maabangan din natin ang ilaw. Ayan. So, lahat po ng mga accessories, pin lights, si client po ang bumili. Pero yung mga switch po, kami na po ang nag-provide kasi hindi naman po alam ni ma'am kung ano yung mga gagamitin. Ayan. So, pati po sa doorknob, si ma'am na rin ang bumili niyan. Ayan. Pati po yung, tawag dito, hinges. Ayan. Yung hinges, si ma'am na rin po yung bumili niyan. So, kaya naman po yung dalawang pirasong hinges lang kasi magaan lang naman yung ating pinto. So, ito po, hindi ko naman sinasabing hindi matibay, Kung may budget, nasasabi ko solid door, mas okay. Pero kung saktong pang kwarto lang, ayan, pwede na po to, molded door. Actually, mahal din siya, pero mas maganda po siyang gamitin kesa po dun sa PVC flush door, yung pinto sa CR, ayan. So, nasarahan na ni Kuya Joseph lahat ng mga dugtungan. Ito, yung kagahapon na dugtungan na sabi ko dito, diba? Ayan, wala na po siya.
So, makikita mo rin talaga yung diferensya ng hindi tinipid yung materyales. Kasi nga po, kung labor materials yung kontrata nyo, possible konting masilya lang ang ilagay. Kaya pagdating po ng araw, makikita mo na yung mga dugtungan, open na. Yung iba nga po hindi na nilalagyan ng gas eh. So, konting haplas lang ng masilya, okay na. So, sa amin, nilalagyan pa namin ng stick weld. Ayan. So, yung mga guhit-guhit po nilalagyan namin ng stick weld. Tsaka po ito. Tsaka po ito. Ito pong mesh tape. Ayan pong nilalagay natin dyan. Dumidikit naman po ito. So, para kumapit din po yung masilya na ilalagay natin. So, ayan din po yung kagandahan ng hiwalay talaga ang labor sa materyales. Lalo na po yung iba na naghahanap ng sobrang mura. Wala na pong mura ngayon. Kahit materyales po mahal. Ayan. So, kung gusto mo talagang maganda yung maging outcome ng bahay mo, gastusan mo talaga. So, bali, ito pong ating drop ceiling dito is ipipinish na lang po natin siya ng pintura. Ayan. Bali, mamasilyahan na lang yan ni Kuya Joseph. Tapos, may nakaabang na rin pong pin lights dyan. Tapos, meron din tayong ilalagay na strip light para doon sa pinaka-taas ng drop. Ayan. Tapos, meron din tayong center light dito. O, di ba ang daming ilaw? Actually, wala namang problema kung sobrang daming ilaw. Wala naman po problema kung sobrang daming ilaw kasi hindi niya naman niya sabay-sabay lahat gagamitin. Tsaka, usually, ang mga pin lights, tsaka yung mga strip lights, mga LED naman po siya. So, hindi naman siya ganun kalakas sa kuryente. Ayan, diba? Ang lakas mo ng hangin dito. Ang ganda na meron si ma'am na pa-hallway. So, kung gusto mo mag-tambay, pwede dito, diba? May space kang gagalawan. So, yung sinasabi nilang, pag may hallway, parang lumit po yung parang lumit po yung kwarto. Hindi naman. Hindi naman po yan, Ayan. Pero siguro kung 3 kwarto tapos may hallway, yun talaga sisikip na. Pero kasi, eto lang naman po isang kwarto na malapit sa may hagdan. Ito po yung maapektuhan. Pero sa ganitong turong partition, maluwag po talaga. Ayan, ang laki, Ayan. So, ang kulang na lang po dito is yung ating mga kornisa, tsaka pintura. Ayan, sinasarahan na lang yung mga dugtungan. So, pero bago po ito sarahan, hinahasa muna nila yung mga ulo ng ribit. Ayan. Para hindi rin po umumbok. So, meron nga pong nagkwento sa akin, ang paggawa nila is nasa 300 plus, tapos hiwalay pa daw ang labor ng pintura nasa 100K. So, sobrang taas ng labor. Pero yun nga sabi ko, yung mga gumagawa po dito sa Lumina is iba-iba naman po. Kaya hindi po natin masabi kung mura sa kanila, mahal sa kanila. So, ganun po. Kung mahal sa kanila, ganun sila maningil, diba? Or kung mura sila, ganun sila maningil. So, respect po natin yun. So, again po sa amin, hiwalay ang labor sa materyales. Labor lang po kami, pero pagdating po sa materyales, kami na rin po yung bahalang mag-asikaso. Gusto lang kasi namin mas transparent. Kumbaga po, kahit effort namin yung pagbili ng mga materyales, actually, hindi naman ako nahihirapan kasi nga po, online transaction. Diba? So, kung bibigyan po ako ni client ng additional na pamerienda, thank you, diba? Tapos ito na po yung pinto natin dito sa may baba. Ayan. Diba? Ito po yung room natin dito sa may baba.
napansin nyo, nakabalot pa yung mga parcel ni ma'am. O, di ba sabi ko nga po sa inyo, ano lang si ma'am eh, mostly online. O. Pero syempre, ikaw na rin bahalang pumili ng mga accessories mo, kung ano yung pinaka gusto mo. Pero kung maganda na yung unit mo mismo, halos sasabay na rin po sa ganda yung mga accessories. So, ito pong pinto natin. Matatakpan po ito. Matatakpan po ito ng fluted panel. Ito na lang po yung ginamit namin kasi sabi ni sir, para daw yung loob ng kwarto is mukhang pinto pa rin. Mukhang pinto pa rin at the same time magaan. Ito po yung sabi ko sa inyong na-order na namin yung materyales para sa second floor. Kaya yung pinto namin marami. 3. Ayan. So yung harap po is didikitan po natin ng fluted panels. So abangan niyo po. Yung fluted panel po ni ma'am, ito. Ito. Ayan. So abangan niyo, malapit na makita yan. So imagine, may kitchen ka na, meron ka pang kwarto dito sa baba, di ba? If ever may bisita, meron kayong guest room, ayan. O, di ba? Tapos andito yung dining area, tapos andito yung kitchen. Ayan. So, bali sa labas po is nagwa-wiring na sila para sa ating spandrel. Para sa spandrel. Hello, good morning. Good morning. Ayan po. Bali Saturday po ito. So bali ito po yung sked namin na pagpapalit ng PVC roof. Ayan. So doon po sa mga hindi pa po nakakaalam kung bakit nagpalit po kami ng PVC roof. Bawal po kasi sa phase 6 ang yero. Pero meron pong ibang phase sa Lumina na pwede na. So since ang phase 5 tsaka phase 6 po is halos kaka-turnover lang, marami pa pong bawal. Ayan. So para hindi na lang po kami gayahin ng mga nakakakita, lalo na sa amin po kasi nagwa-vlog po kami. So nakikita po sa gawa namin. Actually hindi po namin diskarte yung maglalagay ng inside gutter para ma-hide po yung yero or PVC roof. Ganyan po talaga kasi yung gawa namin. Gusto namin may inside gutter para hindi po makikita yung aming pinaka-alulod. Ayan. So, diskarte po yan ng Ray House Makeover. So, doon po sa mga nakapanood sa vlog ko, doon po sa phase 3, na yero po yung in-install namin doon. Kasi nga po sa phase 3, marami na pong nakayero. So, si client na po yung nag-decide na magpasok ng long span o yero. So sabi ko naman sa kay client, labas po kami dyan. If ever masita po yung unit nyo ni office o ng guard, is labas po ang Ray House Makeover. So since nakita naman po ng mga guard, alam din ni office na marami na po nakayero sa phase 3. So wala na rin po silang magawa. So kaya po, yun po yung unang-una naming actually pangalawa na pala. Pasensya na, nabubulol ako. Bali ang una po naming nalagyan ng yero is sa phase 1. Sa phase 1 po.
Since hindi na rin po siya magre-refund, tsaka yun nga po, marami na rin po naka-yero sa phase 1 tsaka sa phase 2. So yun sa phase 3 po, pang second po namin yun. Actually, sabi nga ni Ray is ang PVC roof po is matibay din. Halos same lang po yung tibay sa long span na yero. Kaso syempre, pagdating po sa presyo, mas mahal po ang PVC roof. Ayan. So, dito naman po sa loob is, since nalagyan na ni Kuya Joseph ng masilya, nililiha naman na po niya. Ayan. So, yung pag-apply po natin ng masilya, hindi po yan pwedeng patagalin. Na halimbawa, nilagyan nyo ng masilya ngayon linggo, sa susunod na buwan nyo pa lilihain o pipinturahan. So, mas maganda po is, after malagyan ng masilya, pag natuyo, okay na po yun, hilihain, tapos applyan na po ng pintura. So, pagdating naman po dito sa ating roofing, ayan, medyo doble kami ng gawa. Dagdag po to sa trabaho namin. Siyempre, na-install na namin to, then ayan na naman po is babaklasin. So, hindi ko rin po alam, marami nagtatanong, nagpi-PM, ma'am, bakit bawal po sa lumina ang yero? Actually, hindi ko rin po alam. Kung sasabihin po natin na kung magyayero si client at hindi na magbabayad ng HOA, malabo po siguro yun kasi ang HOA po namin is kasama na po sa bill ng tubig. So, hindi lang po namin alam kung bakit bawal ang yero since mas matibay siya, 'di ba? No need na palagi magpasok ng mga materyales, 'di ba? Pero since bawal, kailangan pong sumunod na lang tayo para hindi rin po magkaroon ng aberya sa gawa. So, dito naman po sa ilalim, kanina nasa taas tayo, dito man tayo sa ilalim ng PVC roof, meron naman po tayong spandrel. Ayan. So, mas prepared po namin yung spandrel gamitin dito sa my front extension kasi nga po, mas matibay, perfect po siya ng pang outdoor. Ayan. So, malapit na po natin makompleto yan. Dito na lang po tayo sa kabilang side. Ayan. Ang ganda na talaga. Grabe. Thank you po.